Yung gospel na binasa natin, it's the second Sunday of Advent. John the Baptist prepares the Lord's way. So review muna tayo konti. Ano ba daw yung Advent? Sabi nila, coming. So nakarating na si Jesus noon. Naging tao na siya and He became one with us. Kaya nga Emmanuel, meaning God with us. So kung naging tao na pala siya noon, ano pa yung sinasabing coming? Ito'y paanyaya ng simbahan na maghanda tayo for the coming of Jesus Christ. Both His birth sa Pasko, sa Christmas, and His second coming at the end of time. Ang Advent talaga is a season to prepare. Prepare the way of the Lord. So segue ako konti tayo pong miyembro ng Kapekwentuhan Kababaihan. Siguro alam nyo naman, kahit hindi Advent, kahit hindi Holy Week, kahit anong celebration ng simbahan, sa bawat puso po natin, bawat member, we try our best at ang gusto natin ay paghahanda. Hinahanda ang puso for the encounter with the Lord. Opportunity na ma-meet natin si Lord in person sa araw-araw na pamumuhay. Hinahanda rin ang puso natin para makita natin si Jesus sa mga mukha ng ating kapwa, lalo na sa mahihirap. Okay, sige nga, kung makikita nyo ngayon sa Zoom, tignan nyo nga yung mukha ng nakikita nyo sa Zoom, mukha ba ni Jesus yan? Okay, kung sana bawat isa sa atin. Ang nasa harapan ko ata yung may birthday ngayon, Miss Phoebe, mukhang mukha ka naman ni Jesus. Mukhang pregnant na magandang babae. Okay, hinahanda din ang puso natin para magbago, mawala daw ang kasalanan. At hinahanda ang puso para tanggapin si JC sa ating buhay. So ano yung dapat paghandaan? Paano maghahanda? Siyempre, magpa-party tayo kasi magbe-birthday na si Jesus. Maglilinis daw. O kaya maglinis ng bahay, mag-declutter, mag-inventaryo ng gamit, mag-reopen, mag-resume. Ano ba talaga dapat? Siguro ano yung priority natin sa buhay? Ano yung dapat talaga nating paghandaan? Grasya ng Diyos yan eh. Talagang grasya yan. Ano yung laman ng puso natin? Kasi may panahon sa buhay natin, mga babae, naririnig na natin eh. Alam na natin yung gagawin. Dapat maghanda lagi, laging always ready, Girl Scout. Pero tuwing Advent, tuwing magsisimba tayo, paulit-ulit na. So I can only share na this is the time na mag-renew, new bago. Renewal of our faith. Let's go back to God. Time na mag-renew ng commitment to JC. Time na mag-renew ng yes, our response of our faith. Invitation na sumunod sa Kanya kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon. Kahit gaano kadaming trials. From our heart, let's try to renew our commitment to Him. And let's pray that God will give us a new heart. Meron na akong 3 points na gustong sabihin sa inyo. For me, very effective to pag sinabi kong Advent, maghanda. Unang-una siguro yung mindset natin na acceptance. That, sinabi to ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Kung wala si JC, wala tayo, wala ako. Let's always be humble. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng ino-offer natin sa Kanya, lahat ng service natin, let's always be humble. Huwag tayong maging mapagmataas, matapang, huwag tayong mang-away ng asawa, huwag tayong maging nagger, huwag tayong mainit ang ulo sa asawa, huwag tayong manakit, huwag tayong magkaroon ng proud heart, tanggalin natin ang kasalanan, yung naninisi tayo ng ibang tao, tanggap din tayo ng mali. Being humble is tumatanggap ng mali. Kapag kasi sinabi mo sa sarili mo na wala akong kasalanan, wala akong ginagawang masama sa kapwa ko, wala akong sinasaktan, ay nako, that's not humility. I-check niyo po yan sa 1 John chapter 1 verse 8. And humility is needed. Second, amend your life. Baguhin ang buhay. Amend, paano? Repentance. Amend your mind. Lagi ito sinasabi, the word repentant comes from the Greek word metanoite. Change of one's mind. Conversion starts from the mind. Pag gusto talagang magbago, babaguhin, uumpisahan sa isip.
Accept always God's forgiving love. Mag-participate tayo sa mga sacraments yan. Especially the sacrament of reconciliation. Lalo na ngayon, bago mag-birthday si Christ, siguro magandang punta tayo sa magkumpisal tayo. Third is yung obedience to God. Listening to Him. Yung renew is obedience to God. Actually, ongoing process yun eh. Ang hirap kayang sumunod. Pero paano natin gagawin? Constant self-examination. Araw-araw, willing tayo magbago. Lord, gusto ko magbago. Ayoko nang makipag-away, ayoko nang magalit. Gusto ko yung kagustuhan mo. Magdadasal ako, magbabasa ako ng salita mo. Itataas ko lahat sa iyo. Magto-total surrender ako. That is obedience to God. Tayo mga kababaihan, kapekwentuhan at kababaihan, we have the prayer and worship every Monday night. Ito ginagawa natin. Bakit ba natin ginawa ng Monday? Kasi inuumpisahan natin na sama-sama tayo. Start of the week. Naghahanda tayo para mas maging matibay tayo yung ating pananampalataya buong linggo. Naghahanda tayo para mabagong isip natin at ugali natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa buong linggo. At magpatawad tayo sa buong linggo, sa lahat ng nasaktan natin o nagawa natin. At naghahanda tayo para sumunod sa kagustuhan niya para sa buong linggo. Lahat ng ginagawa natin sa Kape Kwentuhan Kababaihan ay pinaghahandaan natin. Our activities from Faith for Mom to Sacred Conversation, Prayer and Worship, our retreat. Lahat yan pinaghahandaan natin bago tayo gumawa ng activities. Kwento ko nga sa inyo, di ba, yung ating Christmas party. Pagdating ba sa Saturday ng ating Christmas party, pupunta na lang tayo. Di ba pinaghandaan natin yan? Kailangan natin ng pondo para dyan. Nagtulong-tulong tayo. 30 of you girls said yes na mag-caroling. Ginawa ng paraan ni Ruth, mag-solicit ng mga event suppliers ng Thousand Oaks at ng mga kaibigan. At kayo rin po, ang dami sa inyong sumuporta at nagbigay. Yun ang paghahanda para tayo makapag-party at makapag-celebrate sa December 9. Kaya nga, sana lahat ng ating gagawin araw-araw, simula ngayon, let's renew our commitment, our obedience to God. Ang ating panalangin ngayong gabi, magsama-sama tayo, ipagdasal ang bawat isa na sana buong puso tayong maging handa sa kanyang pagdating. God bless us all.